Alam niyo, madalas kapag pinag-uusapan natin ang kasaysayan at mga bayani, ang agad na pumapasok sa isip natin ay yung mga matatapang na lalaking may hawak na itak o kaya sumusugod sa gitna ng matinding putukan, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang babaeng hindi man lang humawak ng kahit anong armas, pero yung mismong yaman at tapang niya ang naging dahilan para magkaroon ng sariling barko at mga baril ang mga katipunero? Oo, tama ang dinig nyo. Siya ay walang iba kundi si Gliceria Marela de Villavicencio, isang napakayamang ginang mula sa Taal, Batangas na mas piniling literal na ubusin ang yaman niya para sa bayan kesa magbulag-bulagan na lang. Kaya nga tinagurian siyang Madrina de la Revolucion o ang ninang ng himagsikan. Napakagandang isipin isang napakalaking yaman na ginamit para mabili ang ating kalayaan. Okay, himayin na natin itong mabuti. Ang pinakamalaking tanong dito, bakit hindi siya itinuro sa eskwela? Napakagandang katanungan yan mula sa ating source. Kasi kung iisipin, bakit parang bulong na lang ang pangalan niya sa mga araling panripunan classes natin dati? Ang kwento ni Gliceria ay isang napakahalagang piraso ng puzzle ng ating kalayaan. Pero para bang naiwan siya doon sa mga gilid-gilid ng pahina ng history books natin. Kaya nandito tayo ngayon para hukayin yung katotohanan sa likod ng babaeng ito na nagpundo sa buong revolusyon at ipapakita natin kung paano niya nabago ang takbo ng kasaysayan natin kahit hindi siya pumupunta sa unahan ng labanan. Kasi ganito yan ang talagang nakakabighani sa kwentong ito ay yung napakalinaw na paghahambing kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kabayanihan. Yung nakasanayan nating imahe ay yung nakikipaglaban ng pisikal, may dugong dumanak, pero kakaiba yung naging diskarte ni Gliceria Yaman. Tapang at yaman, hindi na niya kailangang sumugod sa parangan. Sa halip, ginamit niya kung anong meron siya, ang kanyang impluensya, ang kanyang tibay ng loob, at syempre, ang kanyang pera para suportahan yung mga taong nasa mismong labanan. Ipinapakita lang nito na ang pagiging bayani, hindi lang yan iisang hulma. Minsan, ang pinakamabigat na sakripisyo ay yung bitawan mo ang sarili mong ginhawa para sa ikabubuti ng lahat. Kaya ang pinakamahalagang punto rito ay yung sitwasyon noong taong 1896 dahil dito talaga pumutok yung matinding krisis. Imagine niyo noong 1896, hirap na hirap ang mga Pilipino. Hindi na lang to usapin kung sino ang mas matapang, kundi usapin ito ng logistika. Paano ka gagalaw? Hirap sa transportasyon ng mga revolusyonaryo natin at lalong-lalo na wala silang sapat na armas. Paano ka nga naman mananalo sa isang digmaan kung hindi mo man lang maitawid ang mga tauhan mo at wala silang maiputok? Isang napakalaking logistical nightmare ito para sa mga katipunero. At eksakto sa puntong ito, papasok yung napakalaking papel na ginampanan ni Gliceria. Ito ang matindi at dito talaga magiging kapanapanabik ang kwento. Una, si Gliceria at ang asawa niyang si Eulalio, hindi lang sila basta nag-abot ng barya o maliit na donasyon. Ibinigay nila yung mismong barko nila, ang SS Bulusan. Ito na yung kinikilala sa kasaysayan natin bilang unang barkong pandigma ng mga Pilipino na siyang palihim na nagtransport ng mga sundalo at supply sa iba't ibang panig ng bansa. Pangalawa, yung naglalakihan nilang mansyon sa Taal, ginawa nilang lihim na kuta ng katipunan. Isipin niyo yung Kabanaon, sa ilalim mismo ng ilong ng mga Espanyol, nagmi-meeting yung mga pinakamataas na leader ng revolusyon sa loob ng bahay nila. Ito yung tunay na behind-the-scenes support na nag-udyok para talagang umusad ang revolusyon. At ipinapakita nito ng napakalinaw na emosyonal na sukdulan ng ating kwento. Kasi syempre, hindi naman palaging makakalusot. Nang matuklasan ng mga Espanyol yung ilang ginagawa nila, agad nilang dinakip ang asawa ni Gliceria na si Eulalio. Ginamit nila itong patibong para pasukuin siya. Binigyan si Gliceria ng isang nakakakilabot na ultimatum. Sabi nila, papakawalan namin ng asawa mo pero itigil mo na ang pagtulong sa mga rebelde. Napakabigat nun para sa isang asawa, di ba? Anong pipiliin mo? Yung buhay ng asawa mo na mahal mo o yung kalayaan ng buong bansa? Kaya nang ipitin siya sa ultimatum na yon, alam niyo ba kung anong isinagot ni Gliceria? Sabi niya, mahal ko ang aking asawa, pero mas mahal ko ang aking bayan. Wow! Literal na kinilabutan ako doon. Isang napakatapang na pahayag. At dahil sa desisyong ito, naiwan sa kulungan si Eulalio, habang si Gliceria ay walang takot na nagpatuloy sa pagpapadala ng tulong sa mga katipunero. Pinapatunayan nito na yung kabayanihan niya hindi lang dahil marami siyang pera, kundi nakaugat talaga sa isang matibay na pagmamahal sa bayan na hindi kayang bayaran o takutin ng kahit sino.
Tingnan naman natin kung paano ito humantong sa pagtatapos ng himagsikan. Nung naiproklama na ang kalayaan ng Pilipinas noong 1898, hindi nakakalimutan ng pamunuan kung sino ang tumulong sa kanila. Binigyan si Glyceria ng isang napaka-espesyal na parangal mula mismo kay Emilio Aguinaldo. Itinuring siyang isang ganap na general ng revolusyon. Ulitin ko ha, naging general siya hindi dahil nakipagtaka siya sa labanan, kundi dahil sa kanyang logistical genius. Siya ang utak, siya ang pondo, siya ang nagpagalaw sa mga tao at kagamitan. Ayon pa nga sa mga sources natin, kung wala yung barko niya at yung suporta niya, panigurado mas matagal pa bago tayo nakuha ang tagumpay laban sa mga mananakop. Para mas ma-visualize natin, balikan natin saglit ang timeline niya. Nagsimula ang lahat noong 1896 nang ibigay niya ang SS Bulusan at ipagamit yung mansyon nila. Ito yung pinaka-crucial na yugto ng sakripisyo niya. Fast forward sa 1898, dumating yung inaasam na recognition nang gawin siyang general dahil sa kanyang ambag sa lohistika. Pero alam niyo kung ano ang pinaka-interesante rito? Noong 1929, matapos ang digmaan at makuha ang kalayaan, hindi siya nagdemand ng posisyon sa gobyerno. Hindi siya naghanap ng palakpak o spotlight. Mas pinili niyang mamuhay ng tahimik hanggang sa kanyang tagpanaw noong 1929. Ginawa niya lang talaga ang tungkulin niya nang walang anumang hinihinging kapalit. Kaya ang pinakamalaking takeaway natin dito ay napakalinaw. Si Glyceria Marela de Villavicencio ang buhay na patunay na ang revolusyon ay hindi lang madugong laban ng mga kalalakihan sa ilalim ng init ng araw. Isa rin itong malaking laban ng mga matatapang na kababaihan na kumikilo sa likod ng mga kurtina, sa loob ng mga tahimik na mansyon at sa mga sakripisyong hindi natin madalas makita sa mga luma at itim at puting letrato. Sila yung nagbigay ng pondo, talino, suporta at tapang para makasulong ang mga sundalo. Kumbaga, ang tagumpay natin ay nabuo dahil sa pinagsamang lakas ng mga nakikita at hindi nakikitang puwersa ng kasaysayan. At bilang pagtatapos sa ating paghihimay, gusto kong iwan sa inyo ang katanungang ito. Kayo ba, lalo na yung mga nanonood sa atin ngayon na mga taga Batangas, narinig nyo na ba ang pangalan ni Glyceria sa mga classroom ninyo bago ang talakayang ito? Sana ay maging inspirasyon ng kwento niya para mas kilalanin pa natin ang mga tinatawag nating lihim na bayani. Sila yung mga naging matibay na pundasyon ng kalayaang nai-enjoy natin ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuring ito. Patuloy tayong matuto, patuloy tayong mag-usisa at hanggang sa susunod nating pagpapaliwanag. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.